Welcome to Broken Jars of Oil podcast. Let the power of God flows within your brokenness. Healing, growing, transformation from God. Listen and talk about broken story that makes it into a beautiful thing. So, ayun, hello, kamusta partner? Kunwari hindi tayo nag-usap kahapon, di ba? Wow, kamusta? So, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Sakto sa pag-ibig. Oo nga na, oh my gosh. Pag-ibig Oo. po. Yes. So, sa mga hindi pa nakaka-move on dyan, para sa inyo to. What? So, ayun. And una is, mag-share tayo about our most heartbreaking story and most embarrassing na pag-move on style. So, yung hindi style ng Lord. So, ayun. So, ikaw partner, ay ako pala yung mauna. Ay, sino pa mauna? Ikaw pala partner. Ako kasi tinanong mo ko, di ba? Di ba? On the spot to. Sorry mga besh. Ito na yung mga viewers namin ng Broken Jars. Sa akin, masasabi ko yung una kong boyfriend na legal. Na illegal pala. Hindi, kasi nung time na hindi pa dapat na estudyante lang ako. Ito kasi legal na siya na legal na pumasok sa relationship kasi graduate na, nasa tamang edad na. Tapos, alam ng parents ko both side. Kaysa yung mga first two na nauna, ayun yung pinaka-heartbreaking sa akin. Kasi akala ko nga, hindi ako makaka-move on. And sinabi ko sa kuya ko na, nung time na yun nung moment na yun, nag-break kami. Kasi December 24 kami nag-break. Diba? Bisperas pa ng Pasko. And, yun, sinabi ko kay kuya, takot ako, baka di ako makamove on. Tapos sabi ko, kuya, kung ano ba yun? Makamove on ka rin? Kasi first time yun Oo. Tapos may pasabi-sabi ka pa na, hindi ba yung mga, may pasabi-sabi pa ako na, hindi ako, ano ba yun? Hindi, yung ikaw yung nakikita akong kasama pa sa pagtanda, may pag ganun pa ako. Ayun. Ikaw naman, partner. Okay, sa akin naman yung most heartbreaking story ko naman is parang ang dami siya, pero yung pinaka sa akin is yung story na story na wala kang chance na kumontra or mag-second motion ba ang tawag doon? Second emotion, second motion. Yung parang wala ka na talagang chance na kasi nangyari siya July 14, July 15, 2020. So, di ba tanda yung date? Pandemic. Then, ayun, before pa nun is, bago 14 ng gabi, okay pa kami. So, parang may I love you pang nagganap, di ba? So, ayun. And 15 ng madaling araw ko nabasa, which is nag-send siya ng, sabi niya is, tapusin ko na yung relasyon natin. Tinawag pa naman niya ako sa tawagan namin. So, alam mo yun. Nagulat ka. Hindi nagulat ka that moment. Ano nangyari sa ate? Parang ganun. So, sa akin, yung nangyari sa akin is parang, kasi before yung nangyari, yung break, yung gano'n, yung nakipag-break siya. Parang 1 month ago is, parang feeling ko na piniprepare na rin ako. Kasi nung time na nabasa ko yun, parang yung puta ko, ready na. Kasi parang may mga times na kung parang hinihintay ko na lang siya yung umayaw. So, yung puso ko pala, hindi siya ready. So, parang naglalaban siya. Pero wala akong time para or kasi nasa bahay ako that time. So, ang nakaka talaga dun is yung umalis ako, tapos nasa jeep ako, nag-iiyak ako doon. Sa loob ng jeep?
as in, yung parang ako nasa movie talaga that time. So, ayun, nakakahiya siya. So, pumunta ako sa friend ko, pati dun sa tindahan niya, dun ako nag-iiyak, kahit may mga bumibili. So, yun. Oh, grabe. Oo. Grabe, nakakagulat naman yan. Nagulat ka? Ang masakit kasi wala kang yung dun is yung parang wala kang chance mag dun nga, yung second emotion na okay, ayaw ko. Kasi nga, nasaan siya ng moment na yun? Sa lugar niya rin? Ako, people. Parang, alam mo yun, nakipag-break siya, tulog ka. So, wala ka talaga. Wala ka ng chance na, okay, ayaw ko, or diba? So, parang pumayag na lang ako that time. So, ayun. So, balik tayo sa second. Ano yung most embarrassing na way na pag-move on mong partner? Ano ba? Medyo nahirapan ako dito kasi nung time na nag-break kami ni Chris ng ex-boyfriend ko na Christian, itago na lang natin sa initial na si T. Si T. Si T. Wag ko magbanggit. Hindi ako magbabanggit. Siyempre, may makasal na sila. Kailangan natin privacy nila. Oo. Kailangan rin natin protection na yung reputation nila, no? So, ang apelyido niya is, sorry for interrupting. Ayun. Okay. Yun. So, kasi nung time na yun, Christian na ako noon, naging kami. So, kaya masakit yun sa akin kasi unang first kong boyfriend na legal is a Christian. Tapos bago kasing naging siya, 5 years akong single. 5 years ako naging single. Nung mga first two relationship ko kasi, hindi pa tamang edad dahil estudyante pa ako, kaya hindi pa alam yun ng parents ko. And hindi pa ako Christian nung time na yun. Kasi total 4 sila eh. And yung first 2, illegal nga kasi nga student. Kaya yung talaga illegal. So both parents alam. Tapos may plano-plano pa, 5 years. Kaya hindi ko na try mag-move on na embarrassing siya. Yung tipong uminom-inom ako, ganun. Kasi Christian na ako nung time na naging kami. So alam ko na dapat kay Lord tatakbo. Ay, siguro ganito na lang. So, ang embarrassing na lang siguro, yung nag-jump ako into relationship na hindi pa ako healed. Yun na lang. Oo, kasi, nung time kasi nung nag-break kami, meron nagpaparamdam sa akin na ka-work ko. Na ibang Ay, paramdam. Ay, nagpapakit game, nagbibigay ng motives, mga mixed signals, ganyan-ganyan. Tapos, yung parang, sige, pagbigyan ko na lang. Yung ganun, kasi nagulat ako na dapat meron pa kaming closure neto. Siya mismo humingi, yung city ang humingi sa akin na closure. Pag nagbakasyon na kami. Kasi same month yung bakasyon namin nung 2019. Tapos nagulat ako, hindi natuloy kasi daw sabi niya, parents daw niya, mas pinili niya yung parents niya taga Mindanao yun. Tapos Luzon ako. So lumipad siya agad. Nung lumipad siya sa Mindanao, nasa Dubai pa ako. Kaya siguro yun na lang yung ang embarrassing moment ko nung time na broken hearted ako. Yung style ko is na hindi naman dapat is yung nag-jump ako into relationship or pumasok sa relationship na hindi ako healed. Parang rebound. Ayun. Oh. Yan yun sa akin. So, feeling ko pala yung tanong para sa akin. Parang tamang-tamang ka. Parang ang dami ko kasi most embarrassing. So, i-share ko na lang yung dalawa most embarrassing. O, diba? Dalawa pa siya. Yung isa is nakakahiya at nakakatawa. So, yung nakakahiya is, yun din yung parang continuation siya nun dun sa kanina ko is, siya din yung dahilan doon. O, siya yung dahilan siya talaga.
Kasi yung lagi ko nga, kasi syempre hindi pa ako ng Christian. Parang, naano ko na sila, parang hinahanap ko na or ganyan. Pero wala Seeking pa talaga. Pero wala akong relationship. So, ayun. So, talagang mga mali yung pamamaraan ko kung paano mag-move on. So, yung nangyari dun is, lagi talaga ako pa nag-move on is, alak talaga. Kaibigan. Nakakailang bote ka, partner? Hindi ko mabilang. Talaga, ikwento mo nga kasi hindi ko yan na-experience. Oo. Hard ko yung iniinom ko. Like what? Like what? Impi. May chaser or wala? Mahilig lang ako sa tubig lang. Tubig. Kasi ayoko ng may juice. Kasi, dati pala gusto ko may juice. Kaya mas mabilis ako malasing. Pero, nung natutulan ko na mas matagal pala ako, mas malasing kapag tubig lang. Tubig So, yung halo. So, ayun. So, ayun, nalasing ako. Then, hindi ko na alam yung nangyayari at humiga-higa. Possible pala yun, na pag nalasing ka, hindi mo talaga alam yung ginagawa mo. Meron alam, ganung moment. Kaya pala yung sa movie, no? Oo. Parang di ba sinasabi nila? Parang dinadailan. Parang nagkukunwari ka lang. Pero meron talaga akong mga moment na Hindi mo na alam. hindi ko talaga. Hindi ka Pero conscious. may mga moment din ako nagkukunwari hindi ko alam. Sige, Pero yung time na yun, speaking of na, ano yung hindi mo alam tsaka yung alam mo na nagkukunyari ka. hindi ko na alam. Huwag na natin pag-usapan, partner. Marinig ng mga kaibigan kung magbubuko ako. Na-experience, na-curious lang ako. Kasi di ba nga yung first two ko, papi-papi love lang naman yun, mga high school tsaka college yun. Ito kasi talaga yung last two, totohanan. Kahit rebound lang yung start namin nung pinaka-last dahil kay Tia yun. Totoo. Mag-move on tayo doon na tayo sa pangalawang embarrassing na nakakatawa. Kasi yun nga, ganun din yung scenario dahil din sa kalasingan. So parang parang kaya laging takot yung mga kaibigan ko kapag nyari nag-akit ako ng inom. Broken hearted ako. Ilalayo nila yung cellphone ko kasi yun is dati ang college naman ako, parang nagbabasag ako ng cellphone. Inisira ko. Kasi yung time naman na yun is bigay sa akin ng ex ko. So gusto ko masira yung cellphone and makat yung communication. So sinira ko yung SIM, yung ganyan. Tapos ang nangyari nun, di tinapon ko, di sinira ko. Pinupok ko yung cellphone. Tapos tinapon ko sa swimming pool. Tapos tawan-tawa ko. Alam mo ba, so ayun, tawan-tawa ako. Lasing na ako nito. Pero tawan-tawa ako kasi lahat, parang pumunta sila sa pool, tapos parang kinuha nila. So parang, isi-save nila yung battery or ganyan. So hindi nila alam yung battery, tinanggal ko. Kasi sayang yung battery, yung cellphone lang naman yung may yung may parang connection dun sa ex ko. So, yun siya. Mga panahon natin yun kasi ngayon wala ng battery, di ba? Di ba dati natatanggal yung mga keypad, yung mga Nokia? Mga Nokia na yan. Oh my gosh, nakakatawa siya and nakakahiya. And yeah. Pero nasa wisyo ka nun, hindi ka lasing nun. Tipsy lang. Tipsy? Anong gulo ko? Lasing ako, pero alam ko yung nangyayari. So, ayun. Ano sabi ng mga kaibigan mo? Wala. Natawa na lang sila. Tinawanan ko sila. Kasi nga, akala nila doon yung battery, pero nasa akin pala. So, kakatawanan na lang kami. Kapag may mga reunion kami sa parang kinikwento ko yun. So, ayun. Yeah. Wow. So, yun yung mga embarrassing and heartbreaking moments. Nung time na naggaganyan, hindi naman kayo pinagsabihan ng may-ari ng restaurant or saan ba yung venue?
Parang private. So, parang hindi naman siya masyadong parang wala kasi doon yung, hindi siya masyadong stricto. Yung as in, so, kasi parang hindi naman siya ganun kabonggahan na school. Tsaka parang private lang siya, parang mga ilan lang. Tuwa naman yung partner, yung mga mga kabaliwan moments mo. Ay, kabaliwan. Yung embarrassing way mo or style. Ay, pero effective siya sa'yo. After mong gawin yan, kinabukasan, kamusta ka? Yun? Hindi. Sakta yung ulo ko. Parang lahat ng ginagawa ko, masakit na ang ulo ko. So, parang lang siya, naging instant or hindi naman siya, yung parang siya, yung parang lang siya na pag-move on parang mawawala siya ngayon, pero bukas, andun siya ulit. So, mga pansamantala lang talaga move on. So, hindi siya advisable. Hindi talaga siya. Huwag natin tularan, mga listeners, mga viewers. It's wrong. Wrong move. Wrong move. Wrong way. Wrong way. Man's way. Okay. Doon tayo. Reality. Ayun. Ayan, partner. Anything else you want to add? Yeah, that's it. Siguro. Yeah. Di ba part pagtanong ka doon ako? Saan? Ayun nga ako na Yung part. Ayun nga. Naku, baka di pa kami nakamove out, kaya ganito kami. Kidding aside. So, question number 3. So, tapos na namin i-share ni partner Iza yung aming most heartbroken scene na experience na in terms of love life. Next naman, tapos na rin namin i-share yung past experience namin, yung style namin, how to move on, embarrassing way siya to moving on, na hindi talaga advisable, diba? Temporary relief lang siya, diba? Pero kinabukasan, ganun pa rin, nandoon pa rin. Mas dumagdag pa yung sakit ng ulo, no? Yun. Then third, yun nga, nabalitaan ko na sobrang nag-viral, nag-trending at usap-usapan yung nagawa mong tips, yung 7 tips of moving on na pinost mo sa FB group ni Real Talk Darbs. Sa Real Talk Darbs, Fancom ba yun? Fancom, di ba? Yan. Ipapakita natin. Flash natin sa screen yun. Ang daming reacts, ang daming nag-comment, ang daming nag-agree, maraming nagpasalamat sa iyo, partner Iza. And nabasa ko nga, sobrang ganda niya. So, ano yung inspirasyon mo na gumawa ng ganong 7 tips? Kasi hindi naman din madaling gumawa ng tips lalo na kung hindi mo naman siya naranasan, di ba? In person or hindi mo talaga na-undergo yung process. So, partner, ano yung inspirasyon mo? Sa akin, yun kasi talaga nabuo talaga siya. And, yun. 2020 din siya. Yun din yung time na dun yung na-share ka about sa heartbreak mo and heartbreak ko. Pero, hindi talaga siya intention na about sa kanya. Pero, siya, advice ko siya or message ko siya sa isa kong kaibigan na meron din pinagdadaanan that time. So, yun talaga yung as in yung buong message na yun, yung buong post na yun yung mismo message ko sa friend ko. Yun yung advice ko sa kanya. So, parang nung time na chinat ko yun sa kanya, nasaan na rin ako na yun yan. Nasa group din ako na Real Talk Girls. Parang sabi ko, what if isend ko rin siya dito? Kasi, baka makatulong din sa iba.
Tama. Diba? Mm-mm. So ayun. And nagulat na lang ako ang galing kasi ang daming nakarelate and kung iba parang gusto nilang gawin and gusto rin nilang i-try gawin and meron yung iba na nakarelate sila and ginagawa nila yung way na yun. So ang galing lang din kasi intention na ipopost ko talaga doon pero message ko siya sa kaibigan ko na may pinagdadaanan that time. So, ayun. Wow, amazing partner. Ang dami talagang nakarelate nung pinakita mo siya sa akin. And nung nabasa ko, nakita ko doon yung sincerity mo na gusto mo rin talagang i-share sa ibang tao, sa mga taong broken na nagtatanong kung paano ba talaga mag-move on. Kasi mahirap talaga siya, no? Hindi talaga madali. Hindi siya yung mas madali pang i-heal yung physical na sugat kaysa sa emotional tsaka mental. Diba? Yung trauma na naranasan mo from that heartbreak. Diba? Sobrang ganda, partner. Nakaka-amaze. Hirap na part. Napupunta na pala. So, ayun. So, ayun. Tsaka add ko din partner is, yun din talaga, yung message ko dun sa kaibigan ko is, yun din yung way na ginawa ko para maka-move on or dun sa ex kong nakunento ko kanina na feeling ko nung time na yun is nasa 1.0 na ako ng version ko ba kasi dati diba yung mga way ko is maling-mali. So yung moving on na nilagay ko dun ng mga tips, yun yung way na parang ease out 1.1 ako nun. 1.0 pala ako na yun yung mga ginawa kong way. So ayun siya. Hello, ready na ako. Let's go. Cut yun. Ayan. Ano ulit ito? Ayun, napunta na tayo sa POV. Point of view about dun sa 7 tips na nagawa ko nga. So, thank you for listening. If you like this episode and you've listened to it, please be a blessing also to others by sharing it. You may also watch this podcast episode on our YouTube channel and FB page. Just type in Broken Jars of Oil. See you on our next episode! Matane!